Sa bawat gabing tahimik, sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, may mga pusong kumakapit sa pag-asa. May mga dasal na binubulong at mga tanong na naghahanap ng sagot. Sa kwentong ito, susubukin ang pananampalataya sa gitna ng hirap, duda at pag-asa. Sa isang komunidad, tatlong magkaibigan ang may kanya-kanyang pinagdadaanan. Sa katahimikan ng gabi, bawat isa ay may dalang bigat na tanging dasal lamang ang takbuhan. Dear Lord, salamat po sa araw na ito. Hindi man perpekto, pero nandito pa rin ako. Sana po bukas, gabayan niyo ako na mas maging matatag ako. Kung nandyan ka nga, kung totoo ka, pwede bang iparamdam mo naman? Kasi bakit parang walang nagbabago? Nagdasal naman ako, pero ba't walang nangyayari? Pagod na po ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Tulungan mo naman ako, oh. Paramdam mo kahit kaunti lang kung nariyan ka nga. Makalipas ang ilang araw, patuloy ang kanilang pakikipagsapalaran. Sa gitna ng kakulangan, kumakapit sila sa balitang may darating na tulong. Isang pag-asang kahit papano'y magpapagaan ng kanilang dinadala. Tara, punta tayo sa barangay. Narinig ko, may mga tulong daw na ipinadala ang isang LGU galing sa ibang lalawigan. Para naman kahit papano mabawasan ang mga iniisip natin. Oo nga. Tara na at makabalik din tayo kaagad. Sandali, magpapaalam lang ako sa mama ko. Makalipas ang ilang minuto, Ilan pa natitira di pa nabigyan dyan? Tatlo pa ho kami. Tatlo pa po eh. Nako, dalawa na lang ang nandito. Paano ba yan? Di lang kasi kayo ang lugar na napinsala ng malakas na ulan. Ayos na ho yan. Salamat po. Salamat po! ngunit sa isang iglap, ang kaunting pag-asa ay nawala. Sa gitna ng kaguluhan, sumubok ang mundo kung hanggang saan ang kanilang pagtitiis. Ano ba naman yan? Kahit naman di lang tayo nasalanta, dapat binibigyan pansin pa rin ang ibang lugar. Galing naman yan sa binabayad na buwis ng mga tao eh. Tama ka dyan. Pero kasi kung hindi ka na nagpaalam kay tita, edi sana nakaabot pa tayo at di natin kailangan paghati-hatian to. Tama na yan, bilisan na natin. Hoy! Hoy! Ibalik mo yan! Sa paglipas ng araw, dala pa rin nila ang bigat ng nangyari. Ngunit, sa katahimikan ng gabi, muling haharap ang kanilang mga puso sa may kapal. Nandito na ho kami. Ano na yan? Paghahati-hatian nating 3 pamilya tong 1 kilong bigas? Di naman problema ang pambili pero ang sabi kasi ni Mama, sobrang limitado na lang daw ang bigas sa mga pamilihan. Kasi marami daw ang nag-hoard dahil sa sitwasyon ngayon. Ikaw kasi Ella eh. Hindi mo hinipit ang hawak mo. Naagaw tuloy sa'yo. Pasensya ka na ha. Ba't ikaw di mo hinabol? Ikaw lang lalaki sa atin kanina ha. Pero ayos na yan. Ano pa nga bang magagawa natin nangyari na? Ay, sa totoo lang. Kinagabihan, Bakit ganun? Wala talagang nangyayari. Kulang pa ba tong mga dasal ko sa'yo? Kinukasyon man kita, pero salamat pa rin siguro. Kasi may tinira ka pa rin para sa amin kanina. Salamat po sa lahat-lahat. Di madaling mabuhay sa ganitong sitwasyon. Pero yung simpleng pagkain lang namin ng tanghalian. Nakakapagdasal lang ako ngayon. Pati sa bawat paghinga ko. Sobrang laking dahilan na para tumingala ako sa'yo. Hirap na ako, oh. Sana naman tulungan mo ko. Alam ko naman walang madaling pagsubok. Pero ito na ba ang kapalit ng mga bagay na mayroon kami dati? at sa kabila ng lahat, may mga biyayang dumarating sa tamang panahon. Makalipas ang 1 araw, Nika! Ella! May payudo daw ulit ang barangay. Galing na daw mismo sa barangay natin. sa barangay hall, Ay, salamat sa Diyos. Nakakuha rin tayo ng sapat nating pangangailangan.
Oo nga, kahit papano nakahinga rin ng maluwag. Sa kanilang pagharap sa batang nagkamali, isang pagsubok ang muling dumating. Pipiliin ba ang galit o ang pag-unawa? Uy, napapansin niyo ba yung kanina ko pa nakikita? Hoy, ikaw! Ikaw yung kumuha ng bigas namin, di ba? Lakas ang loob mong gawin yun ah. Gab, tama na. Kausapin mo siya ng maayos. Sigurado akong may malalim na dahilan ba't niya nagawa yon. Halika nga rito. Ano pangalan mo? Marco po. Marco. Alam mo naman na masama yung ginawa mo, di ba? Opo. Pasensya na po. Hindi ko po sana gagawin yon. Pero, wala na po kaming makain sa bahay. Naisip ko lang po na kahit pa paano, may maiuwi ako para sa pamilya ko. Natakot lang po ako na magutom ulit sila. Kahit na, mali pa rin yon. Lahat ng bagay may solusyon. Paano kung mas nangangailangan pala yung napagkuhaan mo? Ngayon na lang talaga ang makakain nila nung araw na yon. Kung sa amin, matatanggap pa namin. Pero mas di ka tanggap-tanggap kung may taong mas mahirap ang lalong maghihirap. Paano kung napahamak ka kasi di niya sobrang nagustuhan yung ginawa mo? O basta, wag mo nang uulitin iyan ha? Opo, pasensya na po ulit. O siya, sige na. Mag-iingat ka ha. Sa pagtatapos ng araw, unti-unti nagliliwanag ang kanilang paligid. Hindi lamang sa pagbabalik ng kuryente, kundi sa pagbabalik ng pag-asa sa kanilang mga puso. Kinagabihan pagkatapos ng araw na iyon, Salamat, nagkaroon na din ng kuryente. Buti naman, may awa talaga ang Diyos. Ella, Nika, grabe yung panaginip ko. Talagang makakatulong sa character development ko. Natin, Nika. Grabe ka naman sa akin ha. Totoo naman, di ako nagdarasal pagkagising ko. Pero tara, samahan niyo ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa lahat. Sa lahat-lahat. Pasensya na po kung pinagdudahan ko kayo. Di ako nagdarasal dati pero napagtanto ko na wala namang mawala kung susubukan ko. Sa simpleng pagkabalik lamang ng kuryente at simpleng paggising namin, sobrang tiwala pala dapat ang ibinigay ko sa inyo. Salamat po. Sa sobrang nahihirapan ako, di ko na naisip na may mas nahihirapan pa pala sa akin. Na hindi lang ako nahihirapan. Sa sobrang pagrereklamo ko, nakalimutan ko na nakakasakit na pala ako ng ibang tao. Ngayon ko po nakita yung mas malawak na pananaw ni Ella kung pati ka niya sinukuan. Maraming salamat po sa lahat. Kahit buong puso akong nagtiwala sa iyo, aaminin ko na may mga oras din na muntik na ako mawala ng pag-asa. Pasensya na po kung ganoon. Ngayon ko, mas naisip na hindi lahat ng biyaya ay dapat makita. Yung iba ay pinararamdam. Inaangat po namin lahat sa iyo sa ngalan ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa damay ng sagot sa dasal, kundi sa lakas ng loob na magpatuloy kahit walang kasiguraduhan. Sa bawat pagsubok, may dahilan. At sa bawat paghihintay, may darating na liwanag.